Ang swerte ko na sana dahil nakadali ako ng AFAM, pero doon pa talaga ako sa gitna ng aming seremonyas dahil na niya sa maling. Hello, Ate Ann. Just call me Jessie, 24 years old, single, and ready to mingle. Nais ko pong ibahagi ang aking nakakatawa, pero sa kabilang banda, ito ay nakakahiyang karanasan. Uumpisahan ko ang aking kwento noong gabi na may nakilala akong isang AFAM. 2 years ago, niyaya ako ng friend ko na pumunta sa isang party. Ayaw ko sana sumama kasi masakit ang tiyan ko at pabalik-balik ako sa banyo. Pero nang sinabi niya na maraming gwapo na bisita ang dadalo, ang bilis kong nakabihis. Noong panahon na iyon, kakahiwalay lang namin ng boyfriend ko kasi pinagpalit niya ako sa isang bata pa at presko. Kaya para makalimot, sumama na lang ako sa kaibigan ko na mag-aliw. Noong nasa party na kami, ang daming tao. Napligiran din kami ng mga gwapo kaya nakalimutan ko ang sakit ng tiyan ko. Habang sumasayaw kami, may lumapit sa akin at tinanong ang pangalan ko. Kinilig ako ng bongga kasi isa siyang napakapoging British. Hindi na ako nagpakipot. Naisip ko, baka yun na ang chance ko na maka-AFAM. Niyaya niya ako uminom at makipagpagkwentuhan. Habang lumalalim na ang gabi, nagsisimula na rin uminit ang aming katawan hanggang sa niyaya niya ako sumama sa kanya. Hindi na ako nagdadalawang isip, kaya sumama na agad ako sa kanya. Habang nasa sasakyan pa lang kami, ang likot-likot na NN mga kamay niya. Kung saan na lang ito dumadapo, kaya hindi rin ako nagpahuli, ginagawa ko rin ang ginagawa niya. Pagdating namin sa kwarto ng hotel, hindi na kami nakakahintay kaya sa pintuan pa lang doon na kami naglalampungan. Ko ang suot at ganun din siya sa akin. Akala ko mararating ko na ang langit noong oras na yon, pero nung gigil na sana kami sa isa't isa, yung akala ko na sa aking kuweba, pero sa ibang pala, sa ko tintean. Namimilipit ako sa sakit kasi sobrang laki ng kanyang kuan. Hanggang sa hindi ko na mapigilan biglang aking tan at nagulat doon ang AFAM. Sobrang kahihiya ng aking sinapit noong oras na yon. Nakalimutan kong nagtatapala ako at hindi ko yon napigilan. Tuloy iniwanan ako ng AFAM. Umalis siya nang hindi nagpaalam. Kaya ako na lang naiwan at naglinis sa aking Sinisi ko ang aking sarili sa nangyari. Kung hindi lang sana ako sumama agad, hindi sana yon nangyari. Akala ko yon na ang pinakamaswerteng gabi ko, Ate Ann. Pero nagkamali ako, isa palang bangungot na hinding-hindi ko malilimutan. Nung naikwento ko yon sa aking kaibigan, nainis lang ako kasi palagi na niya akong pinagtatawanan kapag naiisip niya yon. Sana man lang may makarelate sa aking kwento, share nyo naman. Maraming salamat sa inyong pakikinig, hindi ko na pahahabain hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang, Jessie.